Thank you po. Sure, meron na ba ang lahat? May ibibenta na namin. Ayan. Okay, so who's gonna shoot the first question? Vix, go ahead. Oo nga. Kumusta ang singling experience? It's a very fun experience for me. And naalala ko parang hinangad kong maging contestant eh. Yung parang gusto ko mapasali, yung ganon. Kaya when they offered me to be part of this celebrity competition, parang hindi na ako nag-isip pa, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaya I readily said yes. Join ako agad. Hindi ka ba na-pressure na parang you're a performer already, di ba? Tapos kasali ka sa contest. Oo. Actually, kasi parang sa ngayon kasi, sa tagal ko na rin siguro sa sirkulasyon, parang I needed this challenge. Kasi I'll be 30 years na sa sing-along comedy industry. So parang something should ignite my mag-jumpstart ulit ng kasi syempre ang 48 na ako. So parang it's never too late for someone who's 48 for a chance to join this competition. And parang it's really exciting for me. Nakakabagets yung pakiramdam na sasali ka ulit sa contest. Tapos mag-iisip pa ng material na gagawin mo, yung gano'n. At saka yung experience, hindi matatawaran yun eh. Parang this is one for the books for me. And saka I really had fun. Alam naman na, ayan. Did you start being contestant din? Yun nga ang hindi eh. Oo. Hindi ako pala sali sa singing contest kasi ang mentality ko kasi pag sa contest, singing contest, sumali yung falsetera, hindi kayo ipapanalo ng mga judges kasi you're using false voice. Kasi yun yung idea noon eh ng mga singing contest nung araw. Pero ngayon kasi basta marunong may technique ka, may vocal techniques ka, as long as nasa tamang tono ka at tempo, they would judge you fairly. So, hindi talaga ako pala contest. Even yung mga Miss Gay, yung mga pageant, hindi rin ako ma-pageant eh. Kasi I'm basically a shy person talaga. Kaya parang hindi ko linya yung mga pageant, tapos yung mga singing contest, mahina yung loob ko talaga. Kaya nagulat din yung mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko nung college na I would end up sa entertainment field. Yung profession ko dito ako babagsak. So, but syempre wala namang pagsisisi kasi tumagal naman tayo sa industriya ng ibig sabihin may tama akong ginawa. Anton, singling ba ang pinakaunang sing competition na nasalihan mo or may iba pa? Actually, for TV, hindi singling kasi okay lang ba magsabi ng ibang. Sumali din ako ng celebrity singing contest sa isang noontime show. Oo. Basta doon. Yes, basta doon. Oo, tapos ang nanalo nun si Ethel. Oo. Oo, si Ethel. Oo, tapos sa 2019, hindi ko makakalimutan. Bago mag-pandemic yun eh. Kasi after yun nung first major concert ko sa Cuneta Asugub, in-offeran ako na pwede ka bang sumali, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, talo ako doon. Pero okay lang. Kasi my voice was compromised that time. I was actually taking steroids when I joined the contest. Kasi naka-oo na ako eh, and hindi na ako umatras. Kaya laban na lang. Basta I showed up and ayun. Nakilala ka kasi talagang impersonator ni Yes. Ate Reg, di ba? So every time ba nasasali ka sa contest, hindi nawawala yung nasa yung laging song niya lagi yung sinasali? Yes, hindi ko talaga matanggal yun sa sa repertoire ko talaga eh, kahit sa mga song choices ko. Kasi yung Regine playlist talaga yung nasa parang nasa DNA ko. So, yun talaga yung mga songs na feeling ko confident ako at magdadala sa akin sa next round of the competition palagi. Anong favorite mong Regine Velasquez songs mo? For me, yung
yung first song ko talaga na kinanta on a TV guesting yung well, my first TV guesting was 1997 pa sa Oh No It's Johnny. It's a late night show sa ABS years ago, 1997. Nakinanta ko noon, Sana Maulit Muli. So yun talaga yung very memorable for me, that song. And then anong reaction mo na lang since in-impersonate mo si Miss Reg dun sa post niya na she's going through anxiety because parang hindi siya masyado makakanta or may stage anxiety siya ngayon. When I learned about it, gusto ko siyang yakapin kasi it's something na biro mo, she has that courage to tell everybody about it. Usually yung iba kasi itatago yan eh. 'Di ba? You don't wanna share your weakness and she's just being vulnerable. She's very vulnerable right now, 'di ba? Yung parang tao lang siya na kasi iba yung mga tao ngayon, sobrang very para silang sobrang mag-criticize. Yun lang kasi parang hindi nyo naiisip yung ngayon na lang yung nakikita nyo eh. Pero yung mga ginawa niya years ago, walang nakagawa nun, siya lang. Kaya we should all look up to her kasi she's still sharing her music with us for almost 40 years, di ba? Yung iba nagre-retire na, nagpapahinga na. Pero siya tuloy pa din siya, hindi siya humihinto. So, para siguro ako bilang isa sa mga apostoles niya, Apostoles talaga. ano natin, at let's pray for her. Kasi yun din yung makakapagpalakas ng loob sa kanya eh. At saka stop posting comments na hindi naman makakatulong sa tao. Hindi lang kay Ate Reg eh, kahit kanino. If you don't like what is being posted, then shut up. Just keep quiet, 'di ba? Kasi hindi niyo naiintindihan kung minsan yung mga words na ita-type nyo would really hurt a lot dun sa tao. Yeah. Okay, thank you Thank so you. much. And one more thing. Yes. Kasi when I joined Singaling, syempre sa SOCMED, pinost yung performances and there are people who bashed me dun sa performance ko. Ano yung kinanta mo na? Yung Pangarap Kong Ibigin Ka, the semi-final round. Sabi talaga ng mga kasama ko sa comedy bar, ate, may mga hindi magagandang comment, pag mo nalang basahin yung comment section. Pero ako kasi, the more mo sabihin sa akin yan, lalo akong babasahin ko talaga. So, the una kasi parang why do people always associate me with Miss Regine Velasquez? Until now, bakit hanggang ngayon? Kasi unang-una hindi ako naglagay ng caption. Hindi ako ang nagta-type ng caption na pinopost ng Singaling. So kung ilagay nila is something na nakukunik ako kay Miss Reg, kasi doon ako nakilala. At mga anak, 30 taon na ako halos sa industriya ang ginagalawan ko. Kaya please, siguro naman sa tagal ng panahon na pinagtrabahuan kong maigi, I deserve respect, 'di ba? At saka hanggang wala akong tinatapakang ibang tao, patuloy lang akong magtatrabaho. At saka salamat sa mga nagtatanggol sa akin. Sa mga hindi talaga marunong appreciate, God bless you na lang. At naniniwala naman ako kay Tita Carmi, oo. Sana kalabitin kayo ni Tita Carmi very very soon kung ganyan kayo sa kapwa nyo. Diba? Just be nice, be kind. Oo, choose kindness. Yun lang sa akin. Araw-araw. Be a good person. Be kind to other people. And Thank you. thank you. Thank you so much. Hindi na hurt Isa siya.